6. Parang going 6 years since Hello, Love, Goodbye. And the connection naman was maintained. Wala namang nawala. We were always in touch with each other naman. So sa game na to, matetest natin. Yung magkakaibigan na. Exactly. Let's go. Good luck. Ay, okay. Meron ako. Susulat din na yung sagot niya. Okay. Basic. Ayusin mo, Tisoy. Ito yung lagi mo sinasabi. Favorite expression? Parati mo tong sinasabi. Ganun? Maybe di ka aware. As in, mga 4 times a day. Okay. Wait. Sorry. Sige. Feeling ko ito yung lagi ko sinasabi. Okay. 1, 2, 3, go. Let's go! Let's go! Ano naman daw yung nangyari nung lumingon ka kay Catherine nung bench fashion show? Ano daw yun? Napatingin lang ako sa kanya kasi syempre dumaan siya eh. Oo. May sinabi lang siya sa akin na nakalimutan ko. Tapos parang sabi lang niya naman, let's go. Oh, yung palang sinabi, let's go. Yeah. Let's go! Hello Kathleen fans! So ito na nga, itong expression ni Sir Alden ay nahawa na rin pala si Ma'am Catherine, mga kasambreros, no? Kasi yung interview ni Sir David Licauco kay Ma'am Tony Gonzaga ay yung paalisa sila, di ba, sa bench, yung sila yung parang sila yung finale na dalawa dun sa harap din, maliban si kay Sir Alden, of course. Ay nung paalisa sila, sabi niya let's go, sabi nga ni ni Ma'am Catherine. So parang kasi di ba ito yung pinaka expression din ni Sir Alden, mga kasambreros, itong let's go. Kapag masaya siya, kapag may pupuntahan, kapag sobrang excited, sobrang hype, no, talagang sinasabi niya na let's go. So yung mga tao talagang na-adapt na ni Mrs. Fulkerson yung expression niya, Mr. Fulkerson, mga kasambreros. Pero kidding aside, no, yun pala yun, no, dun sa bench fashion show, mga kasambreros, ay syempre napatingin lang din si Sir David Licauco sa kanya. Kasi nga sobrang crush din niya si Ma'am Catherine, mga kasambreros, no. So yun, no, talagang nakakatuwa na nalaman natin ito, no, sinabi niya, no, na parang konting revelasyon at saka bookingan din yung sinabi ni Sir David Licauco, mga kasambreros. And then ito, si Pops Alden, yung nag-test drive siya, mga kasambreros, ng kanyang actually may-ari nito yung bago niyang franchise or kasosyo sa negosyo na naman na Mr. Freeze Tube Ice King, na yung kanyang sasakyan na ito ay Rough Road Porsche 911 or 911, mga kasambreros. So test drive kunwari, no, kasi soon daw baka bibili siya. Hindi, joke lang po, pero na-mention niya kasi yan, mga kasambreros yan. So ang kulitan din ng inyong box office king, no. And then ito, kahapon po ito, mga kasambreros, no, nag-gym ulit si Pops Alden kasama ang kanyang mga tropa. So maliban sa jogging ay gym muna, mga kasambreros, kasama si Coach Mauro, of course. Tapos yung kanyang mga tropa pips, no, alam natin na kasama ito minsan si Ma'am Catherine dito sa pag-gym, no, hindi lang nagpapakita kasi para hindi halata para hindi halata ang inyong Pops. Ang tangkad pala ni Sir Mauro, no, kasi si Pops Alden, no, nagtingkayad na siya, mga kasambreros, baka mga 6-footer ito si Sir Mauro Lumba, na gym coach din ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. And then ito, usap-usapan din ito sa social media, itong si Ma'am Carla, no, na nagpa-picture sila kasama si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Yung iba, tinanggal nila si Ma'am Rufa Gutierrez at si Ma'am Vina Morales sa picture. Pero ito po ay Instagram story ni Ma'am Rufa Gutierrez, no. So nahagip ng camera at saka nagpa-picture sila, mga kasambreros. So dito natin nakita na walang hinanakit or walang kumapasama ng loob si Ma'am Catherine. Kung meron man ay nahilom na for a long time, mga kasambreros, na lumipas. So natutuwa tayo kasi merong reconciliation. So maliban kay Sir DJ ay syempre nagkaroon din ng close relationship si Ma'am Carla Estrada at saka si Ma'am Catherine, mga kasambreros. So nakakatuwa lang kasi walang, alam mo yung walang hinanakit at saka walang sama ng loob. And then si Pops Alden, actually nung sa kanyang Twitter account, nag-post siya, no, sabi niya dito, the people around you is the reflection of who you are. So the people around you are the reflections of who you. So parang siya, no,
kumbaga malalalim talaga yung pinopost ni Pops Alden sa kanyang Twitter at sa kanyang Instagram, no, na kapupulutan din natin ng aral. Kasi nga, kung sino yung nasa palibot mo, sino yung mga friends mo, ay iisa kayo ng trip, iisa kayo ng hilig, iisa kayo ng iisa kayo ng ginagawa at activities, no? Kung mga adik ang kasama mo, so adik ka rin, no? Kung mga lasenggo, kung mga palaaral din, no? Ganun siya mga kasmers. So kung mga matatalino din, so ganon. And then ito nang kakulitan ni Ma'am Catherine dito, sobrang kulit talaga ni Ma'am Catherine dito mga kasambreros. Yung pagbigay niya ng tubig, no, doon sa may tawag dito, yung sa may contestants na taga Jensa na nag-beatbox sila mga kasambreros. Tapos dun sa may ngipin ni Mel, sobrang didistract daw siya. So naguluhan, no. So sobrang kulit nito mga kasambreros. Lalong-lalo na po yung pagpapakulitan na Mela at ni Catherine. So sobrang so sabi ni kasi para sila ng ngipin, parang may window sa gitna. Tapos si Ma'am Melay din diba si Ma'am Melay meron din ganun. So ang nangyari, so yun nga, pinagtabi niyang dalawa, tapos naguluhan daw si Ma'am Catherine Lala. Kasi nga magkatabi na sila, tapos pareho yung ngipin mga kasambreros. So sobrang kulit lang, no, nagbibigay buhay at saka saya sa Pilipinas Got Talent, no, ang mga cast, ang mga judges mga kasambreros. And then ito last item natin, behind the scene ito ng block screening ni Pops Alden mga kasambreros, doon sa block screening sa My Love Will Make You Disappear. So cheers daw, no, kasi parang may parang painom si Pops Alden, hindi ko alam kung ano to, parang soft drink ba ito na mamahalin galing sa kanyang bar mga kasambreros, no, pero yun ang kulit lang at saka very supportive. Alright, salamat po sa ating captain item sa pakinggan po natin ng Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. May title po tayong Katapatan ni Lord sa Panahon ng Ating Dusa. No, medyo sarcastic ang dating nito mga kasambreros, pero dito natin nakikita na napakaganda po ng verse na ito. Psalm 119 verse 75. I know, O Lord, that your rules are righteous and that in faithfulness you have afflicted me. Sa Tagalog, nababatid ko, O Yahweh, matuwid ang iyong batas, ang iyong salita sa banal na Biblia. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Grabe, no? Para appreciate po natin yung significance po ng Psalm 119 verse 75 ay kailangan natin consider na yung context, yung katotohanan and the truth mga kasambreros na yung Psalm 119 po ay pinakamahaba, no, the longest chapter sa Biblia sa hindi po nakakaalam. And ang psalm na ito ay dedicated, no, para sa celebration, pagdiriwang ng kagandahan at saka significance of God's word and laws. So yung kanyang salita sa Biblia ina-appreciate sa salmong ito or sa Psalm 119. So hindi lamang ito kumbaga pa merely extolling or tinataas ang batas or ang word ng Panginoon, but also encourages us to view our relationship with God in light of those laws. So apart from tinataas ang salita ng Diyos sa chapter na ito, kailangang ma-emphasize din sa mind natin na yung view, no, yung katotohanan na yung relationship na we have, that relationship with God and connection or yung nagiging tulay dito ay yung kanyang salita mga kasambreros na parang guiding principles natin sa ating buhay. So ang psalmista po dito, no, sa verse 75 ay he speaks passionately about the ways of God's or the ways God's laws influence him. So if I'm not mistaken, this was King David mga kasambreros na even sa gitna ng kumagapa ng kanyang pighati ng kanyang dusa, nananatiling tapat ang Diyos natin na lumikha ng langit at ng lupa mga kasambreros. And ang psalmista po dito almost goes through a progression moving from rules and directions to the complexities of understanding how those rules sometimes align with personal suffering. So intindihin natin and let's understand na sa ating buhay bilang mga tao po, we have this, may mga challenges tayo sa araw-araw na buhay. But the directions and complexities of the rules or the laws of God mga kasambreros
ay ini-encourage tayo na we must find kumaga pa the faithfulness. Okay, we have to see the faithfulness of God through difficulties and the trials sa ating buhay, mga kasombreros. And firstly, yung affirmation po ng God's righteousness ay paramount. Very important po ito, mga kasombreros. The standard of righteousness comes from God who embodies and defines what is good. So, ang Diyos po natin ang pinaka-standard. The most perfect, impeccable, infallible sa ating English vocabulary na standard po ng kumaga pa ng katapatan, ng katarungan, mga kasombreros. And secondly, we cannot look or overlook the aspect of God's faithfulness in our suffering. So gaya na mention natin, hindi natin dapat i-overlook, Huwag nating ibase na may problema ako, may trials ako ngayon, may challenge ako ngayon, so hindi mabuti ang Diyos, hindi sa tapat, hindi po ganun. Huwag nating ibase yung faithfulness na hindi tapat si Lord kasi may problema ako, hindi siya tapat sa akin kasi meron akong trial, hindi siya tapat kasi meron akong suffering, meron akong pinagdadaanan. So hindi po ganon. Ang Psalmista, in-emphasize niya dito na even in his affliction, yung problema, yung pighati, yung agony, God remains true to His promises and His nature. We derive comfort from this truth. God does not abandon us. Rather, He walks alongside us even as we navigate through trials, shaping us for His purposes. So, parati nating tatandaan na marami kasing taong nagko-question, nagtatanong na, kung mabuti ang Diyos, bakit pa ako may problema? Kung mabuti ang Diyos, hindi ba niya pwedeng gawing smooth na lang lahat, na wala na lang problema, enjoy na lang, walang nagkakasakit sa pamilya, walang nag-iiwanan, walang broken family, walang dysfunctional family, walang broken relationships, walang nag-aaway na magkapatid, na magulang, o na anak sa magulang, magulang sa anak, asawa sa asawa. So parang ganun ang umiikot sa ating buhay araw-araw, mga kasombreros. But we have to recognize na yung faithfulness ng Panginoon, yung trials na ito ay part yun ng kanyang faithfulness, and He wants to display that in our brokenness, God is the fixer. God is the ultimate reconciler. Kasi nga, di ba, nireconcile niya tayo and redeem tayo niya sa total destruction sa hell nung pinadala niya ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak, mga kasunod, sa si Jesus Christ, and let Him die on the cross. Grabe, kung ma-realize natin kung gaano kabuti at saka yung pagsinta ng Diyos sa atin na walang katulad. So, yung final thoughts po natin dito ay yung Psalm 119 verse 75 ay nag-offer po sa atin ng treasure na wisdom and reassurance para sa atin na ina-affirm ng Panginoon na even in our difficulties, even in our afflictions, in adversaries, ang Diyos po natin ay tapat, ang Diyos po natin ay balance, and He wanted us to view that as a faith's journey. May journey ang ating pananampalataya. Kung yung ating buhay in general ay may journey, so let's take that from this point na journey din ito nating pananampalataya at relasyon sa Panginoon, because without connection sa vine po, mga kasombreros, which is Jesus Christ, ay wala po tayong magagawa. Kagaya ng isang branch, mga kasombreros, na pinutol tapos tinapon na lang ay matutuyo. However, tayo po ay dapat connected parati sa vine, sa branch, sa vine, mga kasombreros, because we are the branches of God, mga kasombreros and mga katinatics. Alright, so patatagin natin ating pananampalataya every time we face trials, and kailangan itatak natin, itanin natin sa ating mga kokote at ating puso, mga kasombreros, sa ating mind na when God sends me trials and challenges, He is shaping me, He is trying to hindi siya nang iwan, nandyan lang siya sa tabi natin. So hindi siya nang iwan. Actually, sinasamahan niya tayo, and if we're in pain, mas lalo siyang nasasaktan. But if we pass the test, we will receive the crown of His faithfulness, mga kasombreros. Napakatindi. Alright, so naman po in the meantime, nawa po pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you.